Hey, what's up sa inyo mga kwento? So, kumusta? So, ngayong araw ay meron po ulit tayong makakwentuhan. So, sila po ay bagong salta dito po sa Japan. Una sa lahat, gusto ko muna ipakilala itong mga nagagakuha sa likod ko, no? So, pakilala tayo doon sa mga viewers natin. Ako pala si Joven Sungang. Taga Pampanga. Taga Pampanga. Ilan taon na doon? 32. 32 na. Ikaw doon? Ako po si Justin Perez, taga Nueva Ecija, 25 years old. 25 years. So, ngayon, anong magiging trabaho niyo dito sa Japan? Spray paint. Spray painter. Spray painter din po. So magkasama kayo dalawa? So pag-apply sa agency, anong agency niyo sa Pilipinas? Uno Overseas. Uno Overseas. Ilang taon na tatanggap nito doon? 35 po yung pinaka... Maximum, bilang spray painter, ano yung hinahanap ng requirements o experience? Meron ba? Meron po mga isang taon o 3 taon po na experience sa pagpipintura ng spray gun. Ilang taon yung experience sa Pilipinas? So, ano, may ex-abroad pa kayo dalawa o Pinas na? First time ba lang? First time nyo. Ganda nyo. Sa Pilipinas yung naging experience nyo? Oo, sa Pilipinas. Sa Pilipinas, ano pinipinturahan natin? Mga sasakyan po, mga nare-repaint po na mga panel, mga gano'n. Sa pag-apply sa agency, so paano nyo nalaman yung Uno Overseas Placement? Paano nyo nalaman yung agency? Sa Facebook. Sa Facebook. Sa Facebook. So marami silang hina-hire doon. Meron silang farmers. May farmers po sila, scaffolding, marami. Yung mga scaffolding, mga farmers. So sa Uno, at 35 years old pababa, ay pwede sila mag-apply doon, ano? Ano yung true Monday to Friday lang open nila? Oo, Monday to Friday. Sa pag-apply natin sa bilang spray painter, so ilang kayong na-interview? 24 po kami nun. 24 kayong na-interview, tapos ang kinuha po yung 10 lang. 10 lang, so bali ang matatanggal ay 8, kahit 14. 14. Pag-apply ako sa agency sa Uno, anong number 1 nilang hinahanap? Number 1 po dun yung passport po. Passport. Tapos graduate high school po, diploma. Okay pa rin yung high school graduate. So mga kwento, kung halimbawa kung may mag-apply sa Uno Overseas Placement, so saan banda sa Manila yun? Sampaloc. Sampaloc. So parang tapat ng US. So madaling hanapin. Kung halimbawa pupunta kayo ng Sampaloc, sa tapat lang ng UST, so pwede na silang nakain muna sa UST. Jackson Street. Sa Jackson? Street. Jackson Street. So tapat po ng 7-Eleven. So yung mga kwento pag halimbawa na mag-apply kayo dito sa Japan at yung unang napili ninyo, so baba kayo ng UST. Tapos tawin natin meron? Mag-overpass tayo. Tapos sumunod Goldilocks ka para makakaliwa na po sa Jackson Street. Tapat lang po na 7-Eleven, yun na po. Ito na po nila doon. Yun na. So may mga kwento halimbawa gusto nyo mag-apply sa kanilang agency. So agency namin, so yun na po yung pinaka-guide na pwede sabihin nila po para mas madali yung mapuntahan kung makita yung agency namin. Ngayon mga kwento, i-share naman nila kuya kung magkano total na nagastos nila simula nung kanilang pag-aasikaso sa papeles, pag-apply sa Maynila hanggang sa makatungtong sila dito sa Japan. So ikaw idol, taga saan ka? Pampanga. So mula sa Pampanga hanggang sa Manila, hanggang sa matapos lahat ng ginawa mo sa pag-aasikaso ng papeles, pag-aaral ng Yonggo, tatirahan sa Manila, magkano yung magiging estimation na nagastos mo? Umabot din ng 130. 130,000. So yung pag-aaral mo, libre? Oo, libre yung pag-aaral. Libre yung pag-aaral sa Sabot na yun ng company. Meron ba binayaran doon? May binayaran nga po yun na 14,000 na sa dorm. Good po, 3 months na po. Tapos, depende pa, ano pa po yung, sa dorm lang po yun, pero yung mga pagkain nyo po, sa share ng mga gasol, expenses, mga siguro sa 3 months din po na yun. Mga sa 5,000, 10,000 rin po, maubos mo sa 3 buwan na yun na pagkain nyo. Sa tubig ng mga mineral, pinag-hati-hatian po doon ng mga estudyante. So, big sabihin, doon lang kayo naka-stay? Opo, wala pong uwi yan. Nang ilang buwan? 3 buwan. 3 buwan na walang uwian? Opo. Kahit na magpaalam kayo, hindi ka pinapayagan na umuwi? Nung una po, hindi kami pinapayagan, pero yung tumagal na po emergency na basta magpaalam lang po na uwi, tapos babalik na po, linggo ng hapon. Andun ka na rin po. So ngayon, na-share nila kung magkano yung pwede magastos mo, 100, 120, ikaw 120 ka. Ikaw? 130. 130. So, saan ka kumuha ng source ng panggastos mo? Sa family ko lang din po. Support. Comfort po sa kuya ko po na dito nga rin po sa Japan. Sa Japan din. Support na naman din po sa akin.
Gawa doon, saka kung ano pang supply mo. Siyempre, nang, malaki yun. Oo, nangutang lang sa kapitbahay. Interest. Hindi naman. Wala. Kapag-anak namin. Ito mga kwento, kung halimbawa pupunta kayo sa Japan, mag-a-apply kayo sa Japan, siguraduhin yung meron kayong bala o pera, di ba? Kasi kung uutang, sa simula pa lang, uutang na kayo ng pang-apply nyo sa Japan, bago pa man di kayo totally makapunta rito, tumutubo na yung pera ng inutang ninyo. Mas maganda yung bago mag-apply dito, meron kayong pera na ipon na panggastos sa pag-apply kasi hindi biro, di ba? So ilang bang pag-anong naman ko? 3 months. 3 months. Exactong 3 months lang. Sa final interview, kung naalala niyo pa, yung tinanong sa inyo para paano sa kagaya ng pintor, baka malay nyo, isa sa mga naitanong sa kanila ay may tanong din sa inyo. So, tatanong natin sila kung ano yung naitanong sa kanila. Ano ba yung naitanong sa inyo yung ikaw? Yung final interview, ano ba yung naitanong sa inyo ni Botsang? Sa akin, kung kaya nyo ba yung 3 taon dito sa Japan. Yung Hindi ka ba ma-homesick? Hindi ka ma-homesick kahit 3 taon. Ikaw doon? Sa akin po, sinabi sa akin ni Kuboto-san, yung hindi ka namimili ng trabaho sa night kung saan ka mapuntang shift na panggabi, tapos yung alam ba ito ng magulang mo na ganito gagastusin mo, nakahanda ba sila na supportahan ka sa ganitong mga expenses na mauubos mo sa pagka-abroad. Opo, kung sa kay Kuboto-san na nakahanda po yung pamilya na supportahan ako para sa pag-abroad ko dito sa Japan. Ito yung mga kakwento, kung halimbawa na talagang mag-apply kayo dito sa Japan, kagaya tanong kay Justin, pakiulit mo nga yung tanong sa'yo para mas ma-inspire lalo yung mga nanonood sa atin ngayon. Yun po, yun nga po sana na pagka mag-Japan po kayo, kung malakas po yung loob nyo na lahat po talaga gagawin nyo lahat na makautang na sa mga lahat para lang po makapunta dito sa Japan para po makaawang po tayo sa konting kahirapan. Pag-apply kayo dito, make sure talaga na buo yung loob ninyo. Hindi, kasi maraming umuuwi. Nababaltaan nyo ba yung maraming umuuwi dahil sa baba ng palitan, dahil sa hirap ng trabaho, sa dumi, sa delikadong trabaho. Umuuwi yung nakahanda ba ka sa ganong sitwasyon kung sa halimbawa na doon ka mapunta? Opo, nakahanda po dahil nagastos na po kailangan pong mapawi yung mga ginastos po na sa physical na handa rin kayo. Opo. Alam niyo rin ba na yung papasukan yung trabaho ay mayroong parte na mabigat? Opo, meron. Alam niyo rin ba na tuwing 2 linggo, pang-gabi kayo, pang-araw, nakahanda kayo sa ganung bagay? Opo. Sa mga kwento kasi, ang alam ng siguro iba, porket Japan, ayahin na yung buhay. Pagka nandito na sila, hindi na ina-expect na ganun pala kahirap yung trabaho ng isang OFW. Sa final interview, kinabahan ka dalawa? Oo. Opo, meron pong kinabahan ka? Oo, ano yun, matik yun. Talaga. Oo. Parang po na Hindi ko ba na naisasara sa kahit anong interview? Trabaho? Marami ng interview na napasukan ko pero siyempre kapag lagi naman yun pagpasok ng matik yun, kakabahan ka talaga. Pangalawang beses na yun yung interview ko na yun. So, ibig sabihin nakapangalawang salang ka na sa final interview. Yung una, spray painter ka pa rin. Oo, spray painting. Ikaw doon? Opo, pangalawang salong ko rin po na bago na select dito sa kategory ng spray painter. So, nung unang salang nyo, parehas kayo hindi na-select. Opo. Ito yung mga kwento, no? Sabi ko, hindi lahat ng unang salang ay nasiselect agad. Bakit kayo nagpatuloy sa pag-apply? Di kayo naman nagpag-asa? Ay gumastos na po eh. Gumastos na. Po, tawang try lang ng try, wala naman pong mawala sa makuha ka para kung gusto mo po talaga yun po yung pangarap mo try lang ng try hanggang sa makuha ka na talaga. Hindi ka give up. Hindi ka mag-give up. Ngayon, sa pangalawang salang nyo na, ano na yung pinaghandaan nyo na? Search na kayo? Oo. Ayun na. Ikaw, anong naging? Yung talagang parang naging matapang ka sa interview. Yun na yung naging pinaka-key. Kaya dalo pinaka-naging key mo. Pangalawa na. Pangalawang nga po yung kailangan masagot mo na yung mga tanong ni Kubota na pala kaya mo lahat. Na huwag ka magpapakita sa kanya ng hina ng loob. Yung mga kwento, kung halimbawa kagaya sa kanila, nung una pa hindi kayo nag-prepare, hindi kayo nagsaliksik kung ano yung gagawin na nung pwede itanong sa inyo, basta sumalang lang kayo. Sumalang lang po. Sa akin, nag-prepare din naman ako nung time na yun. Pero kulang. Kulang pa din yun. Siyempre sa pangalawang try,
doon parang makikita mo na yung ano yung mga technique, gano'n, na kailangan pala dapat gawin yung ganito. Kailangan yung gano'n. Ikaw, Idol, yung pangalawa, ay yung una, gano'n ka din, hindi parang hindi ka aware sa interview. Nung una naman po, hindi ako aware na dahil wala ko experience dun sa unang na-interview sa Pulga. Pero yung pangalawa, yun, naalam ko na rin na ganito pala yung mga kailangan sabihin, tapos tipik na So, talagang research ka na. Research na rin po na ganda. Pag-aaral ng Nihongo. Sa pag-aaral ng Nihongo sa Pilipinas. Mahirap. Sa pag-aaral ng Nihongo, pagka hindi ka talaga nag-aaral ng magpo-focus ka talaga na hindi ka mag-aaral ng study. Hindi mo maintindihan yung mahirap ang Nihongo, lalo na kung wala kang translator nga po. Talagang sarili mo lang talaga yung mapagkakatiwalaan mo na ano, pagkaintindihan kayong dalawa pagka alam mo yung Nihongo. Idol, para sa'yo, Nihongo. Mahirap, pero madali lang yan kung talagang pag-aaralan. So ngayon, sa mga nagsasabi na huwag nyo nang, parang huwag nyo nang pansin nun, huwag na kayo mag-aaral kasi hindi nyo mapapakilabangan naman yun pag nagpunta kayong Japan. Ano mo sasabi nyo? Hindi, mali. Mali po yun. Pag-aaral dapat na mabuti. Yung nga raw po na sinabi sa amin na tulad dun sa Pilipinas pa lang, magaling ka nga po sa trabaho mo ikaw na magaling sa trabaho pero kung inutusan ka naman ng sacho mo dito sa Japan na at mali yung ginawa mo, mali ka pa rin, dami ka sa kanya. Dahil Nihongo ang unang-unang sa Japan. Kahit hindi wala kang alam na trabaho dito, pero magaling ka naman sa Nihongo. Maintindihan mo yung pinapagawa sa'yo. Yun ang magiging bala natin dito. Tama. Yun ang magiging sandatan nyo pag nagpunta kayo ng Japan. Kasi walang ibang tutulong sa inyo kundi sarili nyo lang. Halimbawa, napunta kayo sa dalawa lang kayo ng Hapon. Tapos inutusan ka, ano pa paano? Nga. Diba? Kaya may advice nyo sa mag-aaral, nag-aaral ng Japanese language ngayon sa Pilipinas, sa Pilipinas pa lang. Sa mga papasok dito sa Japan pag mag-aaral ng Nihongo, hindi nyo lang yung pag-aaral, huwag mo masyadong pressure. Basta enjoy mo lang yung pag-aaral ng Nihongo at mag-study lesson ka, hard ka rin. Ayun, mahirap, oo, pero tiyaga lang, pag-aaral lang na mabuti. Para sa din naman, di ba? Oo, para sa atin yun. Kaya yung mga nagsasabi yung mga senpai, shoutout sa lahat ng senpai nagsasabi na huwag na mag-aaral ng Nihongo, mali, maling-mali yung na-advise natin na gano'n. Kasi kagaya sa Japan, walang nag-i-English dito na Hapon. Kasi patunay, ang Japan po talaga napakayamang bansa, kaya wala akong nakikitang yung kasamahan namin Hapon na kinakausap kami through English. Kinakausap kami Japanese, kaya nga tayo pinag-aaral sa Philippines ng 3 hanggang 6 na buwan. Tapos dito, isang buwan pa kayo mag-aaral, di ba? Bakit Japan? Ano ba nakita dito sa Japan? Bakit Japan na napili niyo kapalayan? Kaya dito ako nag-apply sa Japan dahil nandito na rin po yung kuya ko, tapos dito lang po sa Uno Overseas yung category na nahanap ako na skill. So po kasi parang wala akong po experience doon sa ibang mga bansa na ako, wala pa ako Idol, sa akin naman lahat pwede. Lahat pwede? Oo, dito lang talaga pinagad. Dito lang talaga pinagad. Kasi dito sa Japan, karamihan sa mga agency ay kadalasan, experience po talaga yung hinahanap nila kagaya nila kuya. So ang naging experience na 2-3 years. Pwede nyo bang i-share dito kung paano yung ginawa nyo paano yung naging preparation sa skill trade test ng Japanese agency, yung bang naging prepare nyo? Ano yun? Parang isang plate lang siya na kwadradong gano'n. Tapos liliyahin. Tapos sa pintura naman kailangan mag-mix. Ikaw ang magtitimpla ng pintura sa spray gun. Ikaw, kung lahat kayo, yung pipintura, yung titimplahin ninyo, kanya-kanya yan, sarili-sarili, o lahat yun yung gagamitin? Nung lahat na po, buti po, pagkauna ka, ikaw na po lahat ang magdidibli sa isang lata, tapos sasali si spray gun. Nasa sa'yo na po, pag ikaw na sumala, kung natataba na pwede mo timplahin ulit? Pwede mo po lagyan po ng thinner kung nalalaputan ko po sa pintura. So, kumbaga, alam mo, pagka okay na, lahat yun ang gagamitin sa isang baso. Diba, isang baso yun? Isang galon. Isang galon po na inati po na So,
So, nung nagtitimpla kayo ng ipipintura ninyo, titignan din kayo ng mga employer. Opo, nakabayasong po sila sa laptop. Talagang binibideo kayo? Opo, naka-video po kami. Kasi sa amin ng mga kwento, no, hindi binigyan na sa amin yung pintura na naka-ready na. Yung kumbaga meron silang taga-timpla sa agency, tapos ibibigay na lang sa amin, naka-ready na, ibubuga na lang. So kayo pala, ay kayo talaga yung as in, kaya kailangan pala marunong kayo magtimpla lang pintura. Ano pag hindi marunong? Malas. Ligwak na. Malas yun. Kaya, may sign box na po na baka hindi ka masalit. kasi pwede natin gayahin na pintura ako, hindi naman, di ba? Oo. Kasi kung halimbawa na ibibigay lang sa ibubuga mo at hindi ko nagpintura, pwede ko parang gayahin yun. Kayo talaga yung nagtimpla. Talaga pinapakita sa video na kayo yung nagtimpla. Ang galing mo. Yung mga kwento-kwento yung nga naman ng halimbawa na yung pastor, kung kunyari ikay marunong ka, hindi lang pala. Tapos sasala ka sa ganyang lagat ng larangan. So anong nakikita niyong disadvantage doon? Parang parang masasayang mo yung pinagpagawa na yung pag-apply mo. Halimbawa sinabi mong pintor ka tapos hindi pala. Pagdating ng trade test kasi, may trade test ay di ba? Doon makikita kung legit na pintor. Oo. Kasi halimbawa mag-apply ka sa Japan tapos sasabihin mo pintor ka. So isasalang ka nila. Lalo kagaya sa inyo. Through video cam lang yung trade test. O so pwede nyo gawin nyo. Kaya lang, ang magiging epekto naman na pag halimbawang nakita sa video na gano'n nga, na hindi kayo totally talagang legit na pintor, masayang yung gastos ninyo. So anong pwede natin sabihin sa mga nawawalan ng pag-asa, ilang beses nang na-line up, ilang beses nang sumukol, bumip up. Ano mo sabi sa mga parang nawawalan ng pag-asa na hindi nasiselect ng mga Japanese employer? Try lang ng try hanggang sa masalit tayo para tumad natin yung mga pangarap natin. Ikan suso para sa pamilya. Ikaw muna na may anak na pamilya. Ayan, tama naman. Try lang ng try hanggang sa makuha mo yung pangarap. Para makontrate pa na makakontrate. So kayong dalawa, anong magiging goal nyo? Parang gusto nyo mangyari sa inyo after ng 3 to 5 years sa company natin, company ninyo? Ako makaipon at makapagpatayo ng sariling maiputan. Yung pinaka-goal mo talaga? Dito para punta sa Japan. Yung talagang pinaka-goal mo? Ikaw ay doon? Sa akin, negosyo. Negosyo? Kailangan ko ng source of income para hindi na tayo babalik dito. Yun. So, after ng 3 to 5 years, sana, makuha niyo yung gusto niyo makuha dito sa Japan. So, paano mga kwento? So, hanggang dito na lang. At pasalamat tayo sa dalawa na to dahil isinare nila yung naging experience nila sa pag-apply dito sa Japan. Baka meron kayong gustong batiin at pasalamatan sa tumulong sa inyo hanggang sa makapunta dito sa Japan. Nagpapasalamat ko sa mga pamilya ko. Tapos lalo sa tumulong sa inyo sa kuya ko kay Joey Martion Perez. Salamat po. Family? Family ko. Family Perez po. Shoutout natin na Shoutout po sa NBC. Gusto po kasi ng NBC, Family Perez. Ito po yung mga bunso. Pang-anim po. Pang-anim kasi Joel. Pang-5 po. Pang-5. O, ito na yung dalawang pogi yung anak. Magtatrabaho na sa Japan. Ikaw, Idol. Shoutout sa pamilya ko, sa asawa ko, sa anak ko. Maraming salamat sa mga tumulong sa akin. Yun lang. At hindi kayo bibiguin ng mga to. Napupuwi kaming panalo. Halimbawa na nandito na kayo at hindi naman kailangan paggastusan, isang tabi muna. Unahin natin yung mga dapat unahin kagaya ng utang, lalo kung interest. Kasi talagang hindi biro yung pag-apply dito sa Japan. Ilang buwan? 3 hanggang 6 na buwan. Tapos isang buwan pa pagdating dito bago totally magtrabaho. Tapos gagastos pa kayo ng pagkadami-daming requirements ng agency. Tapos pagdating nyo rito, buhay ayahay kayo. Pag uwi nyo ng Pilipinas, saka ako iyak-iyak. Naku po, marami kong ganyan ng naging sitwasyon dito. Kaya ako, ina-advise ko, talagang sinishare ko yung mga ganyang naging sitwasyon ng mga trainee visa dito. Talagang nakikita sila, umiiyak. Walang nangyayari pagka-after ng 3 to 5 years na dito. So paano? Salamat sa dalawa na to. Salamat Idol. Salamat. So paano? Hanggang sa muli, ako si Kuya Marvin at ito ang Margab Experience.